Nagsisinungaling ba si President Duterte? Fake news ba si President Duterte nung sinabi niya na may mga blanco? Okay. Iba yung sinasagot kasi ni Bersamin tsaka ni President Marcos eh. Binalikan ko lang. Baka ako nagkamali eh. Kapapanood ko pa lang po. Ang pinag-uusapan po nila doon sa program na yon ni President Duterte, ni Congressman Ungab, tsaka ni Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Yung pong BICAM report, ang linaw po iba po yung BICAM report, iba naman po yung GAA. Ang sinasabi ni Ungab, pinag-aralan niya yung BICAM report, paano nangyari na ipinasa ninyo yung BICAM report nakarating sa Pangulo nang merong mga blanco. O yun yung sinasabi niya, hindi po pwede yun. Bakit alam ni Ungab? Dati siyang Appropriation Committee Chairman. Yung hawak po ni Saldico bago siya mag-resign. Committee on Appropriations Chairman siya dati. Kaya alam niya na yung bicameral committee report dapat walang blanco doon. No? So inano ko pinakinggan ko uli. Baka nagkamali ako, baka GAA yung pinag-uusapan nila. Hindi po eh. Ang linaw po na sinasabi ni Ungab, sa huling salita pa ni Ungab, sa GAA meron ng figure. Pero sa BICAM report, wala pang figure. Hindi na nila alam kung paano nagkaroon na ng figure pagdating na sa GAA. Hindi po nila kino-question yung GAA na blanco pinirmahan. Ang kino-question nila, bakit pinirmahan yung BICAM ng mga senador at congressman. Yun kasi yung ipapasa nila kay President Marcos. Yun yung ni-review ni President Marcos. Kasi iniisip ko, baka nga nag-fake news si Duterte, baka nga nagsinungaling. Wala pong fake news at walang sinungaling. Dahil malinaw po yung pinag-uusapan nila, no? Ngayon kayo magsabi na hindi tayo nagre-research. Mga tatanga-tanga kasi kayo, hindi pa ako nagsasalita. Inaakusahan nyo na ako na fake news eh. Alam mo kagad na bobo yung mga tao eh. Okay. Si Ungab, kinuwento niya, ito yung proseso. Congress, magde-deliberate, ipapasa nila. Senado, yung Congress, yung HOR. Senado, ganun din. Magde-deliberate, ipapasa nila. Pareho yan. May hindi magkakasundo yan. Merong mga provision na iba sa Senate, merong provision na iba sa Congress. Kaya magkakaroon ng BICAM, doon nila pag-uusapan yung difference. Ngayon nga, iba eh. Sa BICAM, nag-insert sila eh. Di ba? Nag-insertion sila ng mga hindi na pag-usap. Hindi. Ang akusasyon ni Amy, ganito eh. Tapos na yung BICAM, tapos may ini-insert sila. Di ba? Yan yung kalakaran buhat nung umuputo si BBM eh. Pero meron din pala kay Tatay Digong. Naalala ko sinabihan ni Tatay Digong, nire-review nila, tapos binibiton niya yung mga in-inject. Kaya dapat isa-isahin eh. Ngayon, tama ba si Marcos? Sinabi niya wala raw GAA na may blanco. Tama. Ang tanong, GAA ba yung sinabi nilang may blanco? Hindi, pakinggan nyo kasi ko, hindi naman po to sino yung nagsisinungaling kanino eh. Iba po yung sinasagot nila, no? Kaya gusto lang nilang pagmukhaing sinungaling. Magkaiba po yung BICAM report. Ulitin ko merong report yung Senate, merong report yung HOR. Kadalasan hindi magkapareho yan, di ba? Katulad nito, yung akap sa HOR, may akap. Sa Senate, walang akap. Yun na lang akap Gawin nating halimbawa. So magkaiba sila. Hindi po pwedeng
dalawa yung JA natin. Yung JA, yun po yung General Appropriation Act. Yun po yung batas na Congress. So, kinakailangan nilang pagsanibin. Doon po yung nagaganap sa BICAM. Okay? Ngayon, bago nyo pirmahan yan, dapat walang blanco. Yun yung sinasabi ni Ungab. Ang kinu-question nila, kaya sinasabi ni President Duterte na illegal yan, yung ginawa nila, kasi may blanco. Kaya nga halimbawa ni President Duterte, kung may blanco yan, di ba? Kung may blanco yan, ibig sabihin, parang blank check yan na kahit na magkano ilagay mo. Hindi uubra. O, kita nyo, ako pa rin ang fake news. Anong palusot? Hindi po palusot to. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo lang. Ulit. Oo, mali sila. Hindi, tama. Ayan na naman kayo eh. O, ulitin ko ha. May report yung Senado. May report yung HOR. Makinig kayo lang. Huwag niyong bobohan. Huwag niyong pangatawanan yung pagiging bobo. Huwag niyong pangatawanan yung pagiging bobo. Makinig lang kayo. Hindi natin hayaan. Nasa channel ko sila eh. Hayaan mo silang marindi. Sabi alimbawa, nang hindi pareho. Sa Senate, walang akap. Sa HOR, may akap. So, paano po yun kung magkaiba? Kaya po may BICAM. Doon magkakasundo sila. Ano man yung difference, pagkakasunduan nila. Okay. Nag-report ang BICAM, may mga blanco. BICAM to ha. BICAM. Tama ba yun na may blanco yung BICAM? Mali. Yan yung sabi ni Ungab. Nagalit si Tatay Digong. Ba't may blanco yan? Mali yan. Invalid yan pag may blanco para mong binigay sa otoridad. Ngayon, saan naman nagre-react sila Marcos? Hindi doon sa BICAM report, sa GAA. Natural, sa GAA nilagyan na. Sino yung naglagay? Di ba? Bakit pinapirmahan sa mga senador at congressman na may blanco? Yun yung kinu-question ni Ungab at ni Duterte at ni Vic Rodriguez. Yung mga nag-uusap-usap doon. Fake news ba yun? O kung fake news, bakit walang kaso? Ang dami nyo ng kinakaso. Hindi kasi naman yan yung sinasabi. Sinasagot nyo, ganito yan eh. Parang kunwari, pag sinabi ko na pogi ako, sasabihin nyo, hindi ka naliligo. Pwedeng pareho yun. Pwedeng pareho yun. Pogi ako, kaya lang hindi ako naliligo. Hindi ako fake news. Pogi ako eh. Hindi rin fake news yung hindi naliligo. Magkaiba kasi yung sitwasyon. Hindi lahat ng pogi ay naliligo. Ngayon, di ba? Sarap nilang ano, no? Wala kasing ano yan. Binibigyan mo na sila. Ngayon, sino po yung nagkamali? Pwede naman pong umamin ng pagkakamali. Di ba? Paano nyo sasabihin na fake news at sinungaling kung ang pinag-uusapan nila ay BICAM, hindi po GAA? Hindi nyo alam. Kasi hindi nila kaya, hindi kaya ng utak ng mga taga-TikTok yan eh. Di ba? Ang sinasabi ni Tatay Digong, ino-open ninyo kung magkano yung gustong ilagay. Parang blank check yung binigay ninyo sa palasyo. Sinagot ba nila na ang BICAM merong mga blanco? O pagkatapos po pirma ng mga senador at congressman, may naglagay. Sino ba ang naglagay ng figures? 'Di ba? Kasi tapos na yung BICAM eh. Pumirma na sila eh. Halimbawa, pwede rin naman daw 'yun, 'di ba? Kung tinanong, pwede po ba 'yun na ihahabol na lang? Aba, hindi po pwedeng ihahabol. Hindi po pwedeng i-blanco nyo tapos ihahabol. 'Yun yung sinasabing mali. Ngayon, kung sinasabi nyo tama 'yun, bakit pa kayo maglalagay ng figure dun lahat? Kung tama pala yan.
Eh di bigay nyo lang kay Marcos ng blanco lahat at siya na maglalagay. Bakit pa kayo nag-uusap-usap? Ah, di ba? Nahuli mo ba? Nahuli mo nag-fake news? Ay sinabi lang ni Bersamin, naniwala naman kayo. Alam nyo ba si Bersamin ay Supreme Court Justice yun? Bakit hindi niya kasuhan kung fake news? Huli na fake news. O, iba naman. Yun lang ang kaya mo sabihin, kapiraso na naman ang utak mo. Sinagot ko na nga eh. Nililito po nila. Actually, hindi naman sila fake news, si Bersamin tsaka si BBM. Si BBM ang nung nagsisinungaling, fake news yun. Hindi po ako puso. Hindi po ako nagagalit. Naawa lang ako rito sa mga to kasi pinapaliwanagan mo, wala na sa kanila eh. Hindi nyo ako makukumbinsi. Makulit ka. Ayaw nyo makinig eh. Yan po yung nangyari doon, no? So wala pong wala pong katotohanan na iba po yung sinagot nila Bersamin. Ngayon parang defensive lang ba tayo? Kinakailangan natin i-depensa, sinabihan sinungaling. Wala namang pinagsisinungalingan. Hindi lang nila maintindihan nitong mga to, ang hindi kasi nila maintindihan, magkaiba yung bicameral report at yung GAA. Di ba? Yung bicameral report, yan po yung sinasubmit ng Congress kay Pangulong Marcos. Kung pareho kasi yan, bakit pa pinag-aralan pa ni Marcos? Eh di pumirma na lang siya kung pareho. Hindi naman po pareho yun. Magkaiba po yun. No? Ngayon, hindi nila tatanggapin na magkaiba yun. So, ang pinag-usapan ni Ungab tsaka ni Tatay Digong, yung pong bicameral committee report, ang sinasabi nila na may blanco-blanco. Ang sinasagot naman ni Bersamin, walang blanco sa GAA. Ang question nga, pwede bang mag-submit yung bicameral report ng blanco-blanco? Ang sagot ni Duterte, hindi po pwede. Para mo silang binigyan ng blankong cheque at bahala na silang maglagay ng kanilang dapat ilagay. Kaya nga may bicameral committee. Hindi talaga no? Talagang panlilin lang. Kaya ang conclusion natin, nagsasabi ng totoo si PRRD, hindi naman nila pinabubulaanan. Ang pabulaanan nyo po yung BICAM, hindi po yung GAA. Ang linaw po kasi na sinasabi nila yung GAA. Tignan nyo po, paparinig ko po sa inyo. Yung BICAM po, magkaiba po sa GAA yan. Ipaparinig lang po natin ng konting-konti yung sinabi po nila. Hindi. Kaya magkaiba pong dokumento yung pinag-uusapan natin. Sinasabi, some quarters including former president, yung kay Bersamin, have maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the GAA of 2025 with certain parts of the enactment purposely left blank to enable the administration, etc. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. O criminal pala bakit hindi nyo i-demanda? Okay, samantalang ang linaw po ng sinasabi naman ni Pangulong Duterte ni Ungab, ang pinag-uusapan po nila doon sa program, kasama si Ungab tsaka si Pangulong Duterte ay bicameral report. Ito po, paparinig ko lang po sa inyo ng konti. Ayan hindi na paparinig, narito na. Binatikos. Ito po yung binalita natin kahapon, binasa natin. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2025 national budget matapos nitong binyag na umano'y nakakabahalang anomalya sa bicameral conference committee report. Malinaw po yung binabati ko, yung kanila pong anomalyang sinasabi ay nasa bicameral conference committee report. So ang akusasyon mayroon kayo